Matinding init, Super El Nino parating na. Kaunting bagyo pero mas matindi at malakas na bagyo ang mabubuo sa kalagitnaan ng matinding init. Binabantayan na ngayon sa mga susunod na buwan. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Miyerkules, April 22, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Mga kababayan, may mahalagang climate update tayong dapat paghandaan. Unti-unti nang dumarating ang El Nino at inaasahang lalakas pa ito sa mga susunod na buwan hanggang sa pagpasok ng huling bahagi ng taon. Bagamat tahimik pa ang sitwasyon ngayon sa Western Pacific, ang pag-usbong ng El Nino phenomenon ay maaring magdulot ng matinding init, tagtuyot at pagbabago sa galaw ng mga bagyo. Kaya mahalagang maintindihan kung ano ang maaring epekto nito sa ating bansa. Ang El Nino ay papalakas sa mga susunod na buwan. Batay sa pinakahuling pagsusuri ng mga meteorologists, nagsisimula ng makita ang pag-init ng tubig sa silangan at gitnang bahagi ng Pacific Ocean. Isa ito sa pangunahing palatandaan ng El Nino. Kapag nagkaroon ng abnormal na pag-init sa karagatan sa silangang Pacific, nagbabago ang pandaigdigang galaw ng hangin at ulap. Dahil dito, naaapektuhan maging ang klima sa Western Pacific kabilang ang Pilipinas. Sa mga susunod na buwan, inaasahang mas iinit ang temperatura, mas kaunti ang pag-ulan sa maraming lugar, mas mataas ang tsansa ng tagtuyot at mas kaunti ang mabubuong bagyo. Ngunit bagamat maaring bumaba ang bilang ng bagyo, may isang mahalagang babala. Ang mga bagyong mabubuo sa panahon ng El Nino ay posibleng maging mas malakas. Ito ay dahil sa silangang bahagi ng Pacific na bubuo ang mga sama ng panahon. Kaya mas mahaba ang oras na ginugugol ng bagyo sa ibabaw ng mainit na karagatan na nagbibigay ng sapat na panahon upang ito ay lumakas. Sa madaling salita, mas kaunting bagyo pero mas malakas ang potensyal ng mga mabubuong bagyo. Ano ang posibleng epekto nito ang El Nino sa ating bansa? Sa Pilipinas, iba-iba ang maaring epekto ng El Nino depende sa rehiyon. Sa Northern Luzon, posibleng bahagyang mas basa kaysa normal, lalo na kung lumalakas ang habagat sa mga susunod na buwan. Sa Visayas at Mindanao, mas mataas ang posibilidad ng matinding init, mas tuyong kondisyon, kakulangan sa ulan, tagtuyot sa ilang lugar. Kaya sa gitna ng tag-ulan, may posibilidad pa ring makaranas ng kakulangan sa ulan sa ilang bahagi ng bansa. Ito ang dahilan kung bakit malaki rin ang posibleng epekto sa agrikultura, lalo na sa mga lugar na umaasa sa regular na pag-ulan. May binabantayang panibagong pag-ulan sa bandang Pacific. Sa ngayon, wala pang nabubuong bagyo sa ating paligid, ngunit may isang bahagi ng Pacific malapit sa Micronesia ang binabantayan dahil sa pagdami ng moisture at pag-ulan. Sa susunod na 7 hanggang 10 araw, may maliit na tsansa na pagkakaroon ng panibagong low pressure area, ngunit sa ngayon ay wala pang malinaw na sinyalis ng tropical cyclone development. Gayunpaman, patuloy itong babantayan dahil ang mga ganitong kondisyon ay maaring maging simula ng panibagong sama ng panahon sa mga darating na araw. At narito ang lagay ng panahon sa ating bansa sa mga susunod na araw. Nananatiling mainit at kadalasang tuyo ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa mga susunod na araw sa Luzon, mainit at maalinsangan, may isolated thunderstorm sa bandang hapon o gabi. Sa Visayas naman, mainit ngunit may posibilidad ng panakanakang pag-ulan. Sa lugar ng Mindanao, may bahagyang mas mataas na tsansa ng isolated shower dahil sa easterlies. Hindi inaasahan ang malawakang pag-ulan ngunit may mga localized thunderstorm na maaring magdala ng biglaang pagbuhos ng ulan, pagkulog at pagkidlat, localized flooding at sa mabababang lugar. Sa kalagitnaan ng linggo, inaasahang mananatili ang mainit na panahon lalo na kapag humina ang easterly winds. Sa kabuuhan ng ating balita, papalakas ang El Nino sa mga susunod na buwan at posibleng mas kaunti ang bagyo ngunit mas malakas ang pagbuo nito. Mas mataas ang tsansa ng init at tagtuyot sa Visayas at Mindanao. Wala pang agarang banta ng bagyo sa bansa sa ngayon. Mananatiling mainit at may isolated thunderstorm sa mga susunod na araw. Wala pang direktang banta ang bagyo, mahalagang paghandaan ang matinding init at kakulangan ng ulan na dulot ng parating na El Nino.
At ako tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Mga kababayan, sa panahon ng pagbabago, maging kalikasan o sa ating buhay, madalas may kasamang pangamba at pag-aalala. Ngunit pinapalalahanan tayo ng Diyos na siya ang ating kanlungan at kalakasan. Tulad ng panahon na maaring magbago anumang oras, ang buhay rin ay may mga hindi inaasahang pangyayari. Ngunit ang presensya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Ano man ang init, unos o pagsubok na darating, tandaan natin na ang Diyos ay laging handang sumaklolo sa tamang panahon. At yan po ang ating update sa lagay ng panahon sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, pag-alerto. Ingat tayong lahat.